Grabe po yung ginawa ni Grandmaster Hans Mokniman dito lang po sa kakasimulang torneo na ginaganap sa Netherlands, yung Tata Steel Chess 2026. Aba, matindi kasi round 1 pa lang. Grabe, 16 moves lang. Napaayaw ang kalaban niya na si Grandmaster Fedosiv. Pero bago ko po simulan yan, sino ba ang lineup ng torneyong ito? Ito po ang lineup, guys. Grabe. Wala si Magnus, wala si Wesley, wala si Fabi, wala si Naka. Si Naka nakita ko tumutugtog sa TikTok kumakante. Anyway, ayan po, napakabata po ng mga kasali. Andyan po si Arjun Pragnananda, Anish Giri lang yung damatans, Vincent Kamer, Gukesh Noderbeck, Hans Mokniman, Sindaro, Vladimir, Arabin, yung kamukha ko, pag tinanggal ko yung salamin, parang ako, pero pag binalik ko, at least may distinction na. Basta may pinagkaiba ibig sabihin nun. Matias Blubawom, Taybaydan Nguyen, at Yagiskan Egdormus. Yan po ang lineup. Pero, grabe to eh. Naka-live pa ako, guys. Ikakat ko lang to, pero ang bilis tinapos ni Hans Mokniman, ito pong si Vladimir Fedosiv. Ano bang nangyari? Puti po dito si Grandmaster Hans Mokniman, tumira lang po ng E4. Sinagot po yan ng E5, Knight F3, Knight F6. Ito po yung tinatawag nilang Petrov defense. Nagiging popular to sa black recently against E4 dahil maraming way para maka-equalize. Anyway, Hans Mokniman, kinapture niya po yung E5 which is typical po yan na linya na kung saan tinutulakan. Obviously, inaatake ka, aatras, pagka-atras, kakapture po dyan, and then magdi-d4 yan. Ayan, so control ng gitna, ang idea po niyan, Bishop D3 develop and then magkakasling lang. So ang ginawa po niya, nag D5 to defend the knight, Bishop D3 pa rin, Bishop D6 gusto din magkasling, kaya kinaslingan na, kinaslingan, and then eto po, mainline to C4. Kailangan mo talagang itira yan. Bakit? Para ma-weaken po yung knight na malakas na may E4. Kasi pag kinapture mo yan, libre to eh. Kaya ang common na ginagawa dyan, nag-C6 para maging depensa po sa D5 kasi kakapture niya malilibre. Ngayon, pagkatira po ng C6, eto matindi. Kasi ang common po dito is knight to C3. Yan ang pinaka-common na tinitira. So, tamang develop lang, di ba? Pero eto pong siniman, sabi niya, pag eto kasi, kadalasan niya na equal kinakapture eh. Mas pinili po ni Niemann yung tiradang Rook E1 lang. Similar idea to put pressure on the knight, pero in this case kasi walang knight takes to C3 na kung saan mapapalit lang. So inaatake yan na dinipensahan ng Bishop F5. And after Bishop F5, dahil napilitan ka mag Bishop F5, nagkaroon si Niemann ng napakagandang Queen to B3. At ito po ay linya pa rin. Teka lang guys, bakit ko nasabing maganda yan? Kasi nga po, inaatake ito, inaatake yun. Yun po kasi yung naging problema ng Bishop F5 na development. Pero huwag kayong mag-alala kasi kahit na na-weaken yung B7, linya pa rin pala yan. Opo, linya yan. At yan ang tinatawag na, basahin nyo na lang, mahaba eh. Petrov Defense, Classical Attack, Martial Variation, Stanton Variation. Pusang gala, sabi ko, basahin nyo, binasa ko pa rin. Anyway, ano ba ang ginagawa dyan? Nakita nyo na siguro, Queen to D7, very weird development. Napaka-weirdo po ng development na yan. Kasi, yes, nag-connect. Yes, dumipensa. Pero, yung kabayo, walang magandang square. Ngayon, aasa ka pa na kainin niya to para magkaroon ng square dito. By the way, hindi po pwedeng tikman to kahit libre, may capture doon. Pinakita ko lang, no? Kaso, of course, hindi gagawin ni Niemann yun. At ang ginawa nga ni Niemann dito, tinulak niya po yung pawn going to C5 na kung saan inaatake yung bishop at umatras lang po yan sa C7. Yan po yung laging tinitira. Again, wag po kayo magtataka kung bakit binibigay yung pawn kasi may capture po dito. Yari yung reyna mo doon. Kaya ang ginawa po ni Niemann, nag-knight to C3 na development. At pagka knight to C3 development, dito na po nangyari yung trahedya. Ay, hindi pa pala. Joke lang. Nag-rook E8 muna yan. At pagka rook E8, bishop E3 develop lang. At ayan na yung trahedya. Ay, hindi pa rin pala. Joke lang. Kasi dito po, ang tinira dati, age 6 eh. Yan yung linya eh. Pero ang ginawa po ni Fedosiv is bishop to G6, umatras lang. Alam niyo ba't niya inatras?
Gusto niya pong depensa dito. Kasi gusto niya talong kainin, at least hindi libre. Oy, may depensa din naman may capture po kasing ganun. Okay? Yun po yung gustong gawin yan. Okay? Okay lang naman yung bishop to G6. Kaso ang naging problema niya po ito Pagka G3 ni Hans Mokniman, very weird looking move. Napaka-weird po niya sa mga tao lang o poging player lang na tulad ko, napaka-weird po niyan. Kasi nag-create ka ng weakness out of nowhere. Pero pag susuriin mong mabuti yan, ang pinaka ginagawa po niyan is pag kinapture po kasi ito, wala nang bishop takes to H2. Wala na. Yun po yung nangyayari dyan. Kaya nga po, ang ginawa ni Pedosiv, instead po, dapat itira niya daw ito, Queen to C8, yan yung number 1 engine move. Lamang po ng konti ang puti. Pero, may nakita po siya kasi ditong tiradang pinagsisihan niya talaga Wala niya kung ano. Napanood yun Para lang po ito sa mga nanonood ng replay, tinira niya po yung good-looking move, pero blunder pa lang, knight takes to C5. Grabe, kala mo napakagandang tactics niyan. Knight sacrifice intending to capture on that bishop na nasa D3. Threaten po yung reyna kaya persado kang capturein. Diba? Ngayon, pagka bishop takes to D3 mo, ang saya-saya. Lumamang ka ng pawn. Pero pagka queen takes to B7, nakita nyo yung ganda ng tirang yun? Yung tirang G3 kanina? Nag-resign na lang. Nag-resign na lang po. Nag-resign na lang si Pedosiv. Nakakagulat, no? Parang mag-resign ka dyan. Nakiina ka lang ng pawn. Kasi po, ito ang nangyayari. Malulugi ng material. Bakit? Unang-una, para po madepensahan yung torong ito, ang nag-iisang tira mo is italon mo na lang yung kabayo. Obviously, para mag-connect, depensado. Pero ito kasi yung masakit Meron pong knight E5 na paparating. Sakit niyan. Kasi tinatamaan yung reyna, tinatamaan yung pawn, tinatamaan din yung bishop. Tapos unang sasabihin nyo, anong masakit dyan? Pwede naman kainin yan. Boom. Grabe naman yun. Kung bishop kaya? Boom. Grabe naman yun, no? Ano pang ititira? Wala Pag ikaw kasi gumalaw, kain naman yon. Let's say dito tayo dumipensa, ganun pa rin. Knight takes to 3 capture ka dito, and then queen takes to C6 lang. Grabe, threaten ito. Ito pa yung malupit, yung mga kasunod. Ito po yung kasunod Ting, ting, ting. Bagsak. Grabe. Ganda ng sound effect yan, no? Ting, ting, ting. Basta, ubos-ubos. Balik tayo sa nangyari. Coach, hindi ba pwedeng trapin na lang natin yung reyna by simply playing bishop to A6? Para pagka-capture niya, baka makulong pa. Let's say, tumira tayo doon. Ayan, hindi po siya makaalis, di ba? Later on, may mga idea na baka pwede gumalaw to, matreten yung queen. Wala, bishop F4 lang. Ang bishop F4, tapos agad. Pinapalit po yung tore. Pag gumalaw ka, umiwas ka, libre naman po ito. Kaya hindi mo masisisi si Pedosiv. Wala, nag-resign na lang. At yan po ang content natin. Shoutout po sa mga nagsend ng star kay Adrian Enrico. Kay Enrico Adrian, ang dami mo palang sinin. Salamat sa mga nagsend ng star. Thank you po sa mga nanood. Hanggang dito na lang po tayo. Abangan nyo po yung upload natin sa iba pang laban kung meron man. Don't forget to like and share. Bulito po nyo coach, PD Master Daniel Causo. Hindi si Van Poristo. God bless, guys. See you. Pusang galing ko, Walang cut-cut yun. Walang edit-edit. Ha? Tuloy-tuloy. Pwede na ba? Ayos ba, guys? Walang script-script yun, walang edit-edit. At ituloy natin, hindi lang po si Hans Mokniman ang nanalo sa round number 1. Nagkaroon din po ng pisakan
between Grandmaster Arjun Erikaisi at Grandmaster Pragnananda. Dito po makikita nyo yung importante ng opening prep sa high level. Tinira po kasi dito ni Arjun ay D4 na sinagot ng D5, C4, kinapture. Ito yung tinatawag na Queen's Gambit accepted. Sa pagkatira po niya, nag-E4, nag-E5 at ayan po ang nangyari. Dinipensahan na, kinapture, di pa kinapture agad no? Coach, ano mangyayari pag dinipensahan natin yan? Wag na po nating ibigay, magkakaroon po ng night jump. At yung night jump na yan, medyo mape-pressure ng gusto. Kaya po hindi ginagawa yan. At ang tinira is knight to C6 to prevent that knight E5 while defending the pawn. Nag-queen naman po sa B3. Pressure pa rin po sa F7. Bishop B4 check. Humarang. Queen to F6 to defend the pawn. Nag-castling and then knight E7. Lahat po ito ay linya pa rin. No? Anyway, pagka knight E7, preparing for castling, sinagot po yan ni Arjun ng E5. Grabe yung E5. Binibigay lang yung pawn pero hindi mo basta-basta pwedeng tikman. Pag kinapture mo po kasi yan, capture babagsak to. So napatakbo po yan at pagtakbo, knight to H5 or H4. Grabe, natake yung reyna. Napatakbo na naman yan na sinagot lang ng knight to F3. Eto pong position ni Arjun medyo weirdo na. Kasi may mga chance baka makulong yung kabayo. Diba? Parang nakakatakot. Pero ang tinira po kasi dito ni Pragnananda is bishop to A5 na mali. Ngayon, iisa-isahin po natin. Ang tamang tira daw po ay A5. You need to defend the bishop. Okay? Bakit po kailangan? Ang susunod po kasing tira ni Arjun ay H3, kukulungin po yung reyna. Ngayon, kailangan mo depensahan ito by A5 kasi ang gagawin po pag nag-H3 ka, tirahan ka ng A4, hitting the queen. Saan pupunta to? Tatakbo, kahit saan ka tumakbo, capture. At pag ikaw ay nag-G4, edi mali na. Kasi pwede na ang sacrificean lang yan eh. Ayan no. O, saan ka pupunta? Siguro dito na lang. Kahit ata knight takes C4. Grabe no. Balik po natin doon. Kaya hindi po pwede na mag-H3 pag nag-A5. Kaso ang tinira po is ganun. So, nakapag-H3 pa rin. So, ang intention, kukulungin yung reyna. Kasi kung isipin mo, di ba, oh, coach, castling na lang tayo dyan. Goods na yan, di ba? Pagka G4 nga, capture, take, sacrifice, pangit naman posisyon ng king. Eh, meron po kasing knight G2 yan eh. Or even king H2. Yun po ang mangyayari. Knight G2 ata pinakasimple. Ayan. Iharang mo lang, depensado na tapos atras na tong isa, hataw sa queen. One piece up po eh. Pag one piece up ka, ipapalit mo lang pyesa, goods na yun. Ibalik natin. No? Ang tinira po kasi dito ni Prag, nag D3. What's the point of D3? Para po pagkatira po ng G4, sacrifice, capture, takes, hindi makaganon kasi libre to, naharangan yung reyna. Yun yung kanyang punto. Pero simpleng capture lang eh. Ubus na eh. Pagka-capture, kumain din po sa may E5. Wala kasi magawa. G4 is coming na. Capture, takes, and then nag-knight to F3. Balik, hitting the queen. Tumakbo po yan. And then umiwas na naman. Mali pa nga daw po yan. Yan mas maganda daw sa E2 eh. Para pressure dito eh. Ganun-ganun no. Ganun-ganun no. Kaya tas may knight E5 pa. Or knight G4. 5. Grabe. Anyway, punta po tayo dito. Ang tinira, nag-bishop to E6 coach. But hindi po nag-castling. Ang liwanag naman ng castling, may rook D1. Gagawin mo. O di ipalit natin yung reyna. Tirahan ka lang ng bishop takes F7 na pag kinapture mo, umati ka. Graving tricks, no? Ibalik po natin doon. Ang ginawa nga is nag-bishop to E6 na sinagot lang ng capture, pawn takes, and then rook to D1. After rook D1, queen B6, ayan na hinamon, and then chumek lang. Pagka-check, nag-C6, tapos tinirahan lang ng queen to E4, hitting the pawn. At dito po, pwede na mag-castling si Prag. Ang problema, example, nag-castling ka, capture, persado kang humarang, and then may tiradang, hindi nga ito eh, kasi may capture na ganun eh. Though, winning pa rin yun, may tiradang rook D7, pinakasimple. Oh, dinipensahan mo, di mo pwedeng italon, di ba? And then, knight to G5 na, or even, maybe bishop here, pwede din, talagang lamang. Lamang pa sa sobra, no? Anyway, bishop E3 din pala pwede. Balik na tayo sa nangyari, kaya ang ginawa po is nag-queen na lang po doon, binigay na. At pagka-capture, hinamon. 1 pawn down, pero tingnan nyo po yung position, di pa rin mga casting, nag-rook to F8 with this intention.
na sinagot lang ng rook to d3. Eto naman yung kanyang intensyon. Uunahin po ito, of course. Nagganon, para hindi makarook e3, ayun, tinuluyan, dinipensahan, sabay g4 lang, tumakbo, and then ayun na nga, may threat dito na kung saan nag-sacrifice na lang si Prague para po mapilitan mag-king takes, hindi pwede queen, babagsak to para makapture yun, yung pala yun, pero kinimobile lang sa pupunta yung Reyna, tumakbo, and then tumalon, hitting the knight, tumalon na naman, hitting the queen, persado doon para dumepensa, mamatihin ka na ganon, kaya nag-castling, kaso pagka knight doon, resign. Kasi, ang gagawin po niyan, kuwari, ikaw ay tumakbo dito, dalawa pwedeng kainin to, pwedeng kainin doon, tapos may mating ganon, wala, ubos si Prague. So, yun po ang pangalawa sa nagkapisakan at meron pang isa. Ito naman, medyo nakakasurpresa. Ayan po, oh. Tingnan nyo po kasi. Dito po nagkatalo lang sa tirang to. Ayan, oh. Nandito yan, eh. According po sa engine evaluation, lamang ang puti. Kasi talagang umaatake. Pero tingnan nyo yung ginawa, mga sir. Ngisay agad. Anish Giri, saka Vincent Gamer. O, di na one piece down. O. Ang tira po daw dito is knight to d5. Ayan. So, para pagka-capture po, capture takes, di ba? May bishop takes to d4. Kahit papano, may bawi. Kasi pagka-capture dito, takes na naman. So, ito po ay, lamang po yan sa puti. Kaso, hindi dapat ganun kadali. Ang tira daw, b3, tapos punta ka dito, bishop takes, capture, and then makakapag-create ng pass pawn later on. O, hindi pala pass pawn, papagsakin mo na lang. O. Ayan mangyayari, no? So, b4, tapos king e2. Kaso, grabe yung pagka-blunder ni Anish. Walang kalaban-laban. At dahil po doon, ito po ang naging standing after round number 1. Tingnan po natin. Ayan. Leading si Vincent Gamer, Arjun at Nima. Dahil sa panalo nila, tapos sila Gokes, Noderbeck, Matthias Bubaum, Nguyen Ban, si Sindarov, si Jordan Balpoles, Arabin, Egdormos, sila po ay may tabla. Tapos talo yung tatlo. Grabe, no? Grabe yung ginawa ni Niman. Nakakabilib. Anyway, makain ng itlog to. Don't put your hands in your mouth, anak. Abangan niyo po yung mga susunod natin na videos. Marami po ang nagtatanong bakit wala si Magnus, Fabiano Caruana, Wesley So, pati po sila Hikaru. Invitational po kasi ito. Sa taong ito, pinili nilang imbitahin yung mga batang Grandmaster na kung saan nasa top 10 naman. Kasi mga top player yung karamihan dyan eh. Anyway, muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow, subscribe. God bless guys. Bye bye po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.